Yung ating napakalambot na mocha chiffon cake, nilagyan pa natin yung pinakaibabaw ng creamy, smooth at may tamang tamis na leche flan. Ano pa nga ba yung hahanapin mo sa dessert na ito? Kung mahilig ka magkape, sa cake at leche flan, 3-in-1 na po itong ating dessert. Napakaganda pong pagkakitaan, kaya ano pa bang inihintay natin? Tara, mag-umpisa na tayong magluto! Unahin po muna natin gawin yung ating creamy leche flan. Dito po whole egg yung ating gagamitin. Yes, hindi lang po egg yolk. Wala pong masasayang dahil pati egg whites po ay atin pong gagamitin. I can assure you, creamy po itong ating magagawang leche flan. Basta sundin nyo lang po yung mga technique at tips na akin pong ibibigay. Pipigaan po natin ito ng isang pirasong kalamansi. Maglalagay rin po ako rito ng vanilla, pero if ever po na isa lang po doon ang available sa inyo, pwede naman po. Yan po kasi ay makakatulong para malesen naman po yung lansa naman po ng itlog. Dito nga po pala, 6 na pirasong large size na itlog yung aking ginamit. Dahil nga po magkakaiba yung lugar natin, possible rin po na magkakaiba rin po yung size ng itlog. Para lang po may basihan kayo, pwede niyo pong timbangin yung pinakalaman po ng itlog. Nasa 300 grams po ito, kung sakaling 280 or 320 po inabot ng itlog na inyo pong nilagay, pwede na po iyan, basta kakaunti lang po yung difference. Sa paggawa ng leche flan, kahit whole egg pa po yung inyong gamitin, ang pinaka-importante lang po sa akin, pumili po kayo ng masarap na gatas. Kung sasabihin nila na may malaking difference po yung presyo nito, malaki rin po yung difference ng pinakalasa. Dito po, hindi po masasayang inyong egg whites. Basta gumamit po kayo ng masarap na gatas, masarap po at creamy yung kalalabasan po ng inyong leche flan. Tips para po smooth naman po yung ating leche flan, huwag nyo po itong pakahaluin ng mabilis at salain nyo po ito ng ilang beses. Sa akin po, sinasala ko po ito ng 3 to 4 times. Yung buong listahan po, lahat po ng ating mga sangkap na ating gagamitin, ilalagay ko rin po sa bandang dulo nitong ating video para mas madali nyo rin pong ma-screenshots at maglalambing na rin po ako sa inyo. Pa-like and share naman po nitong ating video para mas marami pa pong mabahagian nito. Dagdag tips po uli, kaya po ito po yung ating unang ginawang proseso dahil kailangan po muna natin itong i-rest. Makakatulong po yan para po sa smooth na resulta po ng ating leche flan. I-set aside po muna natin ito ng at least 1 hour. Ngayon naman po magkakaramelize tayo ng asukal. Medium size na llanera po yung gamit ko rito. At bawat llanera, 20 grams po ng asukal yung akin pong ilalagay. Bali po 7 medium size na llanera yung atin pong magagamit dito. Yung iba nagkakaramelize po ng isahan sa kawali or kaserola. Yun nga lang kailangan po ng mabilisang kilos doon dahil mabilis nga pong mag-firm or mamuo ito pong ating asukal. Kung hindi mo pa po gamay or madalas pong masunugan ka ng asukal dito, pwede pong maglagay ng kaunting tubig. Same process lang din po hanggang sa tuluyan pong matunaw yung asukal. Kung ano po yung magiging kulay ng inyo pong magagawang caramelized sugar, kung light or medyo dark po ito, yun po yung magiging kulay ng pinakaibabaw po ng inyong leche flan. Nakalipas na po yung 1 oras, na-rest na po natin yung atin pong leche flan mixture. Malamig na rin po itong ating na-caramelized sugar. Hahaluin lang po natin ito ng dahan-dahan, then ilalagay na po natin ito sa ating mga llanera. Bali dito po sa ating llanera, tinimbang ko po yung pinakalaman, nasa 145 grams po bawat isa. Para naman po sa ating mocha cake, tutunawin po muna natin itong ating coffee powder sa kaunting mainit na tubig. Ito pong ginagawa kong cake recipe ngayon ay sobra po dito po sa ating kailangan or sobra po sa 7 llanera, kaya i-a-adjust ko po yung ating listahan sa bandang dulo po nitong ating video, yung sasakto na lang po dito po sa ating recipe. Sa tuwing gumagawa po ako ng chiffon cake, para sigurado po ako na bukod sa malinis, hindi po nagmamantika yung aking mga ginagamit. Kumukuha po ako ng tissue, binabasa ko po ito ng white vinegar, then pinupunas ko po ito doon po sa ating mga ginagamit. Dito po sa ating mixing bowl, doon po sa ating pinaka-wire whisk, even po doon sa pinaka-tinidor na pangbasag ko po ng itlog. Ngayong malamig na po itong ating coffee mixture, ilagay na po natin yung ating egg yolk. Maglalagay rin po tayo rito ng asukal at kaunting asin. Gagamit rin po tayo rito ng oil at evaporated milk.
Dito po, pwede rin po kayo gumamit ng fresh milk. Maglagay ng kaunting vanilla at haluin lang po natin itong mabuti. Gagamit rin po tayo rito ng cake flour. If ever po na hindi po talaga ito available sa inyo, pwede naman pong gumamit ng all-purpose flour. Dito rin po pala hinalo ko na po yung ating baking powder. Hanggat maaari, much better pong salain ng 2 hanggang 3 beses po itong ating harina para po mas madali po natin itong mahalo sa ating mixture. Mas maganda rin po yung magiging resulta ng ating pong cake. Kapag well mixed na po ito, iset aside po muna natin. Then gawin na po natin yung ating pong meringue. Bukod po sa ating egg whites at asukal, maglalagay rin po ako rito ng cream of tartar. If ever po na hindi ito available, don't worry. Pwede po kayong maglagay ng 1 1/2 teaspoon po ng white vinegar. Kahit anong brand po basta wala pong strong na lasa at amoy, pwede nyo pong gamitin. Dito po, pwede kayong gumamit ng hand mixer. Same lang po yung procedure, same lang din po yung resulta. Kapag naging protein na po katulad nito, maglalagay na po tayo rito ng asukal. Paunti-unti lang po yung paglalagay para hindi po bumagsak ito pong ating ginagawang meringue. Pwede nyo pong hatiin yung ating meringue ng 3 to 4 additions. Hindi po ganito kabilis yung ikot po ng ating mixer. Bali pinabibilis ko lang po yung video para hindi naman po kayo mainip. Sa paggawa po ng meringue, dapat alam nyo lang po yung indikasyon kung kailan na kayo titigil sa paghahalo nito. Dahil hindi rin naman po magiging maganda kapag na-overbeat nyo po ito. Kapag nakakapag-create na po kayo ng ganito pong patusok at hindi na po ito basta-basta pa bumabagsak, itigil nyo na po yung paghahalo. Sa puntong ito, dapat po yung inyong pinaka-meringue ay shiny pa rin po. Ipapakita ko lang po ito sa inyo pero hindi nyo na po ito kailangan pang gawin na kahit itaob nyo pa po yung pinaka-mixing bowl po nung pinaglagyan po natin ng ating meringue, hindi po ito malalaglag. Sa prosesong ito, hindi ko na po ito ipa-fast forward pa para makita nyo po talaga kung paano ko po hinahalo yung ating pong meringue dun po sa ating cake butter. Dahil madalas po, dito po tayo nagkakaproblema kaya pumapalpak po yung ating pong ginagawang chiffon cake. Pwede po nating hatiin yung ating meringue ng 3 to 4 additions, then cut and fold process lang po yung paghahalo nito. Dahan-dahan lang po sa paghahalo basta make sure po na mahalo rin po natin itong mabuti. Maging isa na po yung kulay, wala na pong dark at wala na pong light. Sa tuwing gumagawa po ako ng custard cake, ito po yung laging tanong, Mommy Loves, hindi po ba lulubog yung ating pong pinaka-cake butter dun po sa ating leche flan? Hindi po, dahil po magaan lang naman po yung ating pinaka-cake, dahan-dahan lang po tayo sa paglalagay nito. Iwanan nyo lang po ng kaunting space yung ating pong pinaka-lyanera. Huwag po kayong gumaya sa akin dahil nga po sobra yung aking cake butter, medyo napuno ko po ito. Bukod po dito sa 7 lyanera, nakapaglagay pa po ako ng cake butter sa isa pa pong lyanera. Kaya nga po ang isusulat ko pong list ng ating mga ingredients sa bandang dulo po nitong ating video ay yung sasakto lang po dito pa sa ating 7 lyanera. I-flatten lang po natin yung pinakaibabaw at sa pagluluto po nito, importante pong tandaan nyo po itong aking ibibilin sa inyo. Pakuluin ng gusto yung tubig sa steamer, then patayin po muna yung apoy. Kakalma na po yung pinakatubig. Isa lang na po yung ating cakes, then buksan na po uli yung apoy sa medium-low heat. Lulutuin or i-steam po natin ito ng 35 minutes. After the allotted time, mag-toothpick test po tayo. Dapat po luto na po hanggang sa pinakaloob or hanggang doon po sa ating pinaka-leche flan. Hindi na po basa yung pinaka-toothpick. Kapag basa pa, magdagdag pa po ng ilang minuto sa pagluluto. Kapag okay na, patayin na po yung apoy sa ating kalan. Pero huwag niyo po munang hahanguin, ibalik yung takip, then hayaan po muna natin ito ng at least 5 minutes pa para naman po hindi mabigla yung ating cake sa pagbabago po ng temperature at hindi po ito mag-shrink.
Kapag malamig na po ito, pwede na po nating isalin. Depende na po sa atin yung gagamitin po nating packaging. At ito na nga po yung ating mocha custard cake or yung ating mocha cake na may leche flan sa pinakaibabaw. Tingnan nyo po kung gaano kakapal yung ating pinaka-leche flan. Hindi po ito tinipid. Medyo mahal kung sakaling ibebenta natin, pero sulit na sulit naman po yung mga bibili. Balansing-balanse yung pinakalasa, then smooth and creamy pa po yung ating pinaka-leche flan. Bagay po talaga dito po sa ating mocha cake. Kung sakaling gusto niyo pong gumawa pa po ako ng iba pong flavor ng ating custard cake or gumawa pa rin po ako ng iba pa pong size, mas maliit or mas malaki po dito, huwag po kayong mahiya, just comment down below. Sa pagpipresyo po nito, much better pong mag-full costing kayo para sigurado nyo po na may kikitain kayo at hindi naman po kayo overpriced. So paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto!